Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Another day, another business idea. As you can see, mga kasambahay, ang bamboo blinds ay magandang dekorasyon o proteksyon sa bahay o sa inyong mga opisina. Dahil bukod sa matibay, eco-friendly din ito dahil gawa sa likas na material. Walang iba kundi ang kawayan. Pero alam nyo ba, pwede maging isang patok na negosyo ang native bamboo blinds. Kung paano yan gawin, yan ang aalamin natin sa mga expert. Good morning, Kuya! Good morning, mga kasambahay! Ako po si Marilyn Gonzaga at nagbebenta po ako ng native bamboo blinds for 4 years. Simula kaming magbenta ng native bamboo blinds noong 2021 after pandemic na po siya. Napila namin itong negosyo kasi mataas yung demand at nakakasustain po siya sa operational expenses namin at daily needs. Mas mabenta po yung native bamboo blinds during rainy days or sunny days kasi ito po yung nagiging protection nila sa mainit na panahon sa kanilang bahay. Ang mga target customers namin ay mostly mga middle class, mga establishments, mga company, at mga resort. Step 1, piliin muna ang tamang sukat ng kawayan na gagamitin para sa order ni customer. Step 2, tahiin ang strips ng kawayan gamit ang nylon thread. Ngayon, sa step 3 natin, i-cut natin ang kawayan sa bawat sides para magpantay. Paalala mga bata, huwag gagayahin sa bahay dahil delikado at nakakasugat ito. Step 4, linisin ang kawayan bago lagyan ng treatment. Ang ating pong ginagawa dito ay ang ating step 5, kung saan ini-spray natin ng treatment ang kawayan para anti-bokbok. Step 6, mag-apply ng varnish para dagdag protection at durability sa ating blinds. At para sa ating last step, ang pagkakabit ng pulley at tali na magsisilbing roll-up ng ating native bamboo blinds. Ang puhunan ng negosyong native bamboo blinds, pwede ka na magsimula ng 5,000 pesos. Makakagawa ka na ng 6 na piraso nun. At kikita ka na ng mula 10 to 25%. Okay na to. Ang challenges po na naranasan namin sa pagbebenta ay hindi po lahat makakabili kasi una sa presyo, tapos yung product namin hindi po siya isa sa mga basic needs. Ang may papayo ko sa gustong magnegosyo, una-una, hilingin muna natin sa Diyos kung anong negosyo na para sa atin. Pangalawa, maghanap tayo ng mga murang suppliers. Pangatlo, panatilihin nating maganda ang quality ng ating products para meron tayong return orders. At ang panghuli, consistency. Kung merong mang benta or wala, patuloy na po tayo. Sa ngayon, ang naipundar pa namin ay isang service motorcycle. Ito po ay ginagamit namin sa pagbili ng mga supplies. At meron din kami ngayong inuhulugang lote para sa dream house po namin, God willing. Meron po kaming binibenta dati, meron kaming negosyo dati na hindi lang nag-click. Ito po yung personal health and wellness products. Sa naranasan namin, hindi po siya nakakasustain sa daily needs namin. So kaya nag-switch po kami ng ibang business. So awat tulong po ng Diyos, meron po kaming nakitang magandang negosyo na sa tingin po namin, ito na po yung binigay para sa amin. Actually, mahirap po talaga o matrabaho ang paggawa ng native bamboo blinds.
Pero sa tulong at awa ng Diyos, nagagawa po ito kapag may sipag, tiyaga at pasensya. Sa simula, mahirap po talaga maghanap ng buyer. Kaya yung ginawa namin, nag-create po kami ng group chat sa mga online resellers. Kaya doon po nagsimula na marami na po kaming benta. Ang isa sa mga challenges namin ay hindi po siya fast moving, pero non-perishable siya. Kaya pwede po siya ma-stock ng ilang linggo o ng ilang buwan. Sa paggawa ng native bamboo blinds, una, namimili kami sa mga suppliers namin ng mga raw materials. Tapos dito na po sa shop namin, dito ginagawa, kino-customize at ini-enhance. There you have it mga kasambahay. Thank you Marilyn for sharing with us your experience with the bits and pieces of advice sa mga nag-iisip o nagsisimula pa lamang sa kanilang small business. At muli, ako si Francis Rivera. Tandaan, pag may tiyaga, may pagpapala. Good morning, Kuya!